We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Sa operasyon ng National Bureau of Investigation, Alaminos City District Office, arestado ang dalawang babae dahil sa child trafficking sa Urdaneta City, Pangasinan. Una rito, ipinagbigay alam ng Project Rescue Children Philippines ang nagaganap na bentahan ng bata online. Kaya nagpanggap na buyer ang NBI at kinontak ang isang fixer sa social media. Galing pa raw ang mga ito sa Davao Region at nakipagkasundo na magkita sa Pangasinan. Nang magkasundo sa presyo sa halagang 100,000 pesos. Kapalit ang isang 1-year-old and 7 months na bata, dito na ikinasa ang operasyon. Sa isang mall, timbog ang babaeng fixer at ang mismong ina ng bata, Susmar Joseph. Hawak ngayon ng NBI ang dalawang sospek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Nakikipag-ugnay na ang NBI sa Local Social Welfare and Development Office para sa seguridad at kapakanan ng batang na-rescue. Nadiskubre ng lokal na pamahalaan na nawawalang ilang takip ng manhole sa A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Ninakaw umano ang mga manhole cover. Dagdag pa ng City Engineering Office at PNP, ang mga ninakaw na manhole cover ibinibenta sa mga junk shop. Nahuli na raw ng pulisya ang suspect sa pagnanakaw. Agad na nilagyan ng City Engineering Office ng pansamantalang wood cover ang mga nakatiwangwang na manhole para makaiwas sa disgrasya. 16 na manhole cover ang tinutunton ng City Engineering Office. Tinitignan na rin daw nila ang lahat ng CCTV footage. Apektado ang 20 ambulant vendors sa ginagawang kalsada patungo sa mga Aldan Public Market. Kanya-kanyang hanap ng mapupwestuhan ang mga ambulant vendor. Hiling nila na mailipat sa mas maayos na pwesto. Paliwanag ng Market Division, gustuhin man daw nilang pansamantalang ilipat ang mga apektadong tindera. Wala rin silang mapaglalagyan sa kanila. Git ng Market Division, kaunting panahon na lang ang titiisin ng mga apektadong tindera dahil malapit na ring matapos ang ginagawang kalsada. Pagsalpok ng rider sa nakahintong truck sa Bantay, Ilocos Sur sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Nakahinto na at nakasignal light ang wing van na ito. Nakakaliwa sana sa bahagi ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur nang biglang sumalpok ang isang rider sa likuran. Dinala agad sa pagamutan ang sugatang 21 anyos na lalaking rider. Itong biktima ay nasa hospital pa, ma'am. Nagpa-opera, ma'am. Dahil sa tama po yung ulo niya. Sa kuha ng CCTV, maluwag ang kalsada at libre ang outer lane na dapat ay para sa mga slow-moving vehicle. Ngunit hindi ito dinaanan ng rider. May dala rin umanong helmet ang rider pero hindi sinuot. Nakita natin na hindi niya suot yung helmet niya. Kung suot sana yung mga helmet ay hindi sana magiging malala pagka gano'n ang kwan natin na kahihinatnan pag nag-drive tayo. Nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang magkabilang partido. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Patay ang 27 anyos na babae matapos masagasaan ng jeep sa bahagi ng Otec at Bautista Street sa Baguio City. Ayon sa PNP, tatawid sana ang biktima sa kalsada nang mangyari ang aksidente. Mahaharap sa kaukulang kaso ang driver ng jeep. Samantala, inararo ng isang SUV ang 3 iba pang sasakyan sa Lodge Street, Middle Quirino Hill sa Baguio City. Kabilang dito ang isang motorsiklo, taxi at isa pang pribadong sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang SUV. Nagtamo ng gasgas sa katawan ang driver ng SUV. Patay ang 4 na magkakamag-anak matapos pagbabarili ng 2 hindi pa nakikilalang sospek sa liblib na bahagi ng Barangay Calyos, Peñaranda, Nueva Ecija.
Kinilala ng pulisya mga biktima na sina Melvin Gonzalez, 27 anyos, J.R. Quizon, 37 anyos, Rinaldo Quizon, 38 anyos, pawang mag-uuling at Joseph Valdivicio, edad 38, taga General Tinio. Patuloy na ginagamot sa ospital ang isa pa nilang kaanak na si Jesse Valdivicio, 31 anyos. Sakay ng garong ang mga biktima nang mangyari ang pamamaril. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga sospek na tumakas matapos ang krimen. Patuloy rin ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga salarin. Samantala, sinisikap ng Mornings with GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Mga kapuso, 2 LPA sa loob ng PAR, mababang tsansang maging bagyo. Tutukan sa report. Mga kapuso, hindi lang isa kundi 2 low pressure area na ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namata ng pag-asa ang isang LPA sa layong 860 kilometers silangan ng Eastern Visayas, habang ang pangalawang low pressure area nasa 135 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Mababa naman ang tsansa ng mga nasabing LPA na maging bagyo. Ang LPA nga na nasa east of Visayas inaasahang sasama bilang trough o extension ng isang super typhoon na may international name na Bolaven. Sa mga susunod na oras, unti-unting lilihis papalayo ng PAR ang nasabing super typhoon. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Bumalik daw ang interes ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan sa pagtatanim ng palay. Unti-unti na raw kasing bumabalik sa normal ang presyo ng pataba. Kahit papaano raw ay bumababa ang gastusin sa pagtatanim ng palay. Mula sa dating presyo ng aabot pa sa 3,300 pesos kada sako ng pataba. Ngayon, umaabot na lang sa 1,500 hanggang 1,700 pesos. Binigyan ng exemption ng Bureau of Internal Revenue ang pag-i-issue ng resibo ng mga magsasaka at maliliit na negosyante na may kabuuang kita na hindi lalampas sa 1 milyong piso kada taon. Hindi na umano kailangan mag-apply ang isang negosyante o mga magsasaka sa resibo. Ayon sa BIR Calasiao District Office, kasama sa exemption ang mga supplier, seller, producer, contract growers at miller ng agricultural food products. Kailangan pa rin umanong i-record ng mga taxpayer ang kanilang kita sa Book of Accounts. EAC Generals pinalasap ang unang talo ng LPU Pirates sa score na 83-76. Tunghayan sa report. Pinalasap ng EAC Generals sa LPU Pirates ang kanilang unang talo sa men's basketball tournament ng NCAA Season 99. Kinailangan pa ng EAC ng extra 5 minutes upang iposte ang 83-76 na panalo kontra LPU. Umabot pa sa siyam ang kalamangan ng EAC sa pagtatapos ng third quarter. Pero nakahabol ang Pirates sa fourth quarter upang maitabla ang score. 74-all para sa overtime. Sa overtime, maagang nag-init si King Gortiza para sa EAC at nagawang tapusin ang laro para maiselyo ang panalo. Sa Game 2, red hot ang Mapua Cardinals sa kanilang third straight winning streak matapos talunin ng Letran Knights sa score na 77-71. Highlights ang slam dunk ni Kevin Santos ng Letran pero hindi ito sapat sa puntos ng Cardinals sa panguna ni Clint Escamis. Wala pang panalo ang defending champion na Letran Knights. Abangan naman sa Biyernes ang pagharap ng San Sebastian Stags at Perpetual Altas sa Game 1 at Arellano Chiefs laban sa EAC Generals sa Game 2, 2 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Plastic bottles at cocoa fibers, ginagawang dekorasyong pampasko sa Naga City, Camarines Sur. Tunghayan sa report. Mahigit 2 buwan na lang, Pasko na. Kaya kung hanap mo ay kakaiba mga pandekorasyon na hindi basta mabibili sa mga mall o palengke, pwedeng pasyalan ang Waste Diversion Office ng Solid Waste Management Office sa Naga City, Camarines Sur.
Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang pamasko at kumikinang na mga dekorasyong ito ay gawa lamang sa coconut fiber at mga itinapong basura. Ilan lamang ito sa mga ibinidang eco-friendly na finished products na mga kawanin ng opisina mula sa mga nirecycle na basura sa sanitary landfill ng lungsod. Si 75% ng basurang na-generate, kino-convert na po into something na pwede pang pakinabangan. Basta naig ang pagiging creative ng mga empleyado ng tanggapan sa pamamagitan ng paggawa ng mga Christmas decor. Maliban dito, nakagawa na rin sila ng pencil case, eco bag, backpack, doormats at tissue holder na mula rin sa basura. Si gusto man pong makanod na magiribo kaning mga pigigiribo mo digdi sa opisina, pwede mo po sila magpasya digdi sa mo sa Solid Waste Management Office. Pwede mo po kami magtuklo sa INDA. Patuloy naman ang panawagan ng naturang tanggapan sa publiko na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura at lagi pangalagaan ang kapaligiran. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV. First Cybercrime Unit sa Ilocos Norte, kumustahin natin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kauna-unahang Cybercrime Unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office, pinasinayaan. Tinutukan yan live ni Gab De Luna. Gab, good mornings! CJ, marami sa ating mga kababayan ngayon ay nabibiktima ng mga kawatan online. Kaya naman hindi nila alam kung saan sila pwedeng lumapit para humingi ng tulong. Kaya naman ito ang naistutukan ng kabubukas lang na Cybercrime Unit dito sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Formal nang binuksan ang kauna-unahang Cybercrime Unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Malaking tulong daw ito sa pagpuksa ng cybercrime incidents sa probinsya dahil maaari nang dumulong ang mga biktima ng cybercrime. Mahigit bahagi ng Cybercrime Unit ang Investigation Desk, Cyber Women and Children Protection Desk at Digital Forensics. Nais din daw tutukan ng Ilocos Norte Police ang investment at online scammers upang maiwasan ang paglaganap nito. At para pag-usapan yan, makakasama natin ang Acting Chief ng Community Affairs ng Ilocos Norte Police Provincial Office, si Major Jeffrey Takad. Sir, good morning po at welcome back to Mornings with GMA Regional TV po. Thank you again po for having me po. Ayun. Sir, so ang ilan sa mga concern ngayon dito sa Ilocos, pati na rin sa Pilipinas, sir, yung mga online scammers, yung mga online o banking transaction na scams, pati na rin yung online investment scams. Sir, ano po yung ganitong klaseng modus po? Yes po, yan po yung mga napapanahon po na mga modus sa ngayon po. Hindi sa digital world po, na kung saan nga po nabibigta mo po yung ating po mga credit card holder po. Kaya po pinaka-importante po na wag po natin i-share yung ating pong credit card verification value or yung CCV po. Ito po ay makikita sa likod po ng ating po mga ATM. At yun po yung pinaka-importante. Once po na i-share po to, sigurado po ay delikado po to. Ayun. So aside from that, sir, ano pa po yung pwede kong gawin or yung mga viewers natin para makaiwas sa mga online scams, online investment scams, ganun po? Of course, ang pinakamaganda po maging mapag-obserba, masusi po natin tingnan yung ating katransaksyon. At kung tayo po ay nakakaramdam na po ng hindi maganda, ay itigil na po natin yung ating transaction po dito. Ayun, sir. Sir, naku, kung sakali, pag pero sana naman, hindi naman, or yung mga viewers natin, no, naka-experience ng ganitong klaseng scam, ano po ang pwede natin gawin naman? Kung tayo man po ay mabiktima po, ang pinakamaganda po ay dumulog po tayo sa pinakamalapit po na police station at i-report po yung incidenting to at makuha po ang report at mabigyan po natin ng hustisya po ang nangyari po sa inyo. Ayun. Sir, so last na lamang po, ano po yung mensahe natin sa ating mga viewers tungkol dito sa ating kabubukas lang na Cybercrime Unit dito sa Ilocos Norte Police Provincial Office? Yes po, sa ating po mga kailyan dito po sa Ilocos Norte, ang cybercrime po ng Ilocos Norte Police Provincial Office ay officially open na po at handa pong tumulong po sa inyo, magbigay po ng kaalaman at kung kayo man po ay mabiktima,
ay maaari po kagad pong lumapit po dito po sa amin po at para matulungan po namin kayo. Ayun. At yan mga kapuso, nako, ang ating mga kawatan, hindi na lang personal, pati na rin digital na rin sila. So mga kapuso, mag-ingat tayo sa ating mga online transactions. Yan muna ang latest dito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Gab De Luna. Tatlong magkakamag-anak na iligtas matapos mabutas ang sinasakyang bangka sa Cagayan. Naritong report. Sa video na ito, makikita ang pagresponde ng Philippine Coast Guard sa isang motorized bangka. Lulan ang tatlong magkakamag-anak sa bahagi ng Dalupiri Island sa Cagayan. Lumubog ng malaking bahagi ng bangka nang maabutan ng PCG. Prioridad nilang mailigtas ang mga sakay ng papalubog na bangka. Makalipas ang ilang minuto, tagumpay na nailigtas ang tatlong lalaking sakay ng bangka. Malaking bagay din po na after nang nakatawag sila po sa isang kakilala nila, so nai-report din naman po agad sa Philippine Coast Guard, and without delay po, nag-conduct po kami agad ng search and rescue operation po. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, galing sa bayan ng Claveria ang motorized bangka at pauwi na sa Calayan Islands nang bumangga sa malaking kahoy, kaya nabutas ang bangka at pinasok ng tubig. Okay naman po yung kalagayan nung na-rescue po. Kasi hindi pa naman po totally submerged yung motor bangka, so safe and sound naman po sila nung na-recover po namin. Regular naman ang inspeksyon ng PCG sa mga motorized bangka para matiyak na ligtas ang mga ito sa pagpalaot. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga ipinagmamalaking produkto ng Quirino Province ibinida sa isang launching at marketing activity na ginanap sa Maynila. Tunghayan sa report. Sa ginawang product launching and marketing, ipinakilala ng Provincial Government of Quirino ang kanilang iba't ibang livelihood products sa pamamagitan ng Quirino Livelihood for Everyone o QLife, isang proyekto na layong magbigay ng kabuhayan sa bawat pamilya na umaasa lang sa maliit na kita. Nagsimula po na mag-introduce ng livelihood projects sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga piglets o swine sa aming mga communities at magbigay din po ng livestock for fattening and also for breeding. Tampok sa launching ang mga produkto na likha sa mga natural na yaman ng lalawigan. Ipinagmalaki naman ng ilang mag-aaral ang mayamang kultura ng Quirino sa pamamagitan ng musika at pagsasayaw. Ang layunin po talaga namin ay matulungan po yung mga magsasaka, maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan po ng paglalagay ng kadagdagang value dun sa kanilang mga produkto. Ang launching ay bahagi ng Quirino Integrated Rural Development Project na suportado ng Korean government sa pamamagitan ng Korea International Cooperation Agency. It is really about rural development. So yun po ang aming sinusulong dito sa QLife. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagtipon-tipon ang mahigit 5,000 guro mula sa pribado at pampublikong paaralan sa Ilocos Norte para sa ANARAAR 2023, ang sariling selebrasyon ng Teacher's Day ng Ilocos Norte Schools Division Office. Ang ANARAAR ay isang salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay unang liwanag sa kalangitan bago ang bukang liwayway. Ipinamalas ng mga guro sa programa ang kani-kanilang mga talento. Nagkaroon ng sayawan, kantahan at recognition sa mga outstanding teachers. Bakas ang tuwa at pagkakaisa sa mga guro. Taon-taon daw itong ginaganap bilang pagpupugay sa mga pangalawang magulang ng bawat estudyante. Namigay rin ang Division Office ng papremyo at iba pang regalo sa mga guro. Zephanie at Michael Sager magka-love team sa Sparkle You. Tunghayan sa report. Ano kaya ang pakiramdam ng matalik na magkaibigan na sina Zephanie Dimaranan at Michael Sager sa unang beses nilang pagtatambal para sa Sparkle You, #frenemies. Kita ang chemistry ng dalawa dahil matagal na rin silang magkakilala. Matatandang nadiskubre si Zephanie nang mag-champion sa isang singing contest, habang si Michael naman ay sa GMA Sparkles. Magsasama sila ngayon sa Sparkle You, ang pinakabagong youth-oriented program ng GMA, kung saan tatalakayin ang mga isyong kinakaharap ng makabagong henerasyon. Aabangan ang Sparkle You tuwing Linggo, 6 p.m. sa GMA.
Sa umiinit na eksena sa Maging Sino Ka Man, nakatanggap ng mag-asawang sampal si Gilbert na ginagampanan ni Juancho Trevino mula kay Belinda na ginagampanan ni Jean Garcia matapos nitong madiskubre ang pagkamal ng pera mula sa kumpanya nito. Habang punong-puno ng twist and turns ang nabubuong relasyon sa pagitan ni Carding at Dino, hindi nila maipaliwanag ang nararamdaman sa isa't isa. Napilitan ding sumali sa Miss Gay si Dino para hindi mapalayo kay Carding habang hadlang pa rin sa kanila si Betty. Sino kayang magwawagi sa puso ni Carding? Sundan ang kapanapanabik na eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga gumuhong gusali tumambad sa Ground Zero sa Gaza, Palestine matapos ang airstrike ng Israel. Tunghayan sa Globalita. Sa unang pagkakataon, tumambad ang mga nasirang gusali at infraestruktura matapos maglunsad ng airstrike ang Israel sa Gaza City, Palestine. Ito ang retaliation ng Israel sa naunang pag-atake ng grupong Hamas. Walang magawa ang mga residente kung hindi tingnan ang lawak ng pinsala sa lugar. Ang ilan nag-alsabalutan na rin sa takot na madamay sa nagpapatuloy na gyera. Maaksyon na naging pagsasanay ng mga Russian at Syrian paratroopers sa joint military exercises na isinagawa sa Syria. Ang senaryo, kinailangang tumalo ng mga sundalo mula sa aircraft at mag-land sa target site. Day and night ang training para sa skills enhancement ng mga sundalo. Bahagi raw ito ng sabay na pagpapalakas ng military at combat capability ng dalawang bansa gamit ang Parachute Division. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Linamnam ng spicy noodle soup na laksa, ating lasapin sa report ni Claire Lacanilaw. Hanap mo ba ang anghang sarap ng noodle soup? Lasapin na ang ibabahagi ni Christian Yaki Takanashi ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang laksa ay pamosong spicy noodle soup sa Southeast Asia. It's actually a fusion of flavors kasi mostly nanggaling yan sa flavors ng Malaysia, ng Singapore, so may mga kanya-kanyang version sila. Pero ang kakaiba sa laksa is ganun din siya, prawn broth din yung pinaka-base niya and meron po siyang gata. Sa paggawa ng laksa, ihanda ang mga sangkap tulad ng bean sprout, fish cake, tofu, hipon, boiled egg at ramen noodles. At para sa soup, pagsamahin lang ang sangkap tulad ng prawn stock, laksa paste, asukal, coconut milk at patis. Kapag luto na ang soup, ihanda sa bowl ang ramen noodles, lagyan ng soup at saka ilagay ang fish cake, tofu, hipon at itlog. At ready na ang laksa. Mga kapuso, hindi nyo na kailangang mag-travel sa Singapore at Malaysia para matikman ang isa sa kanilang pamosong Southeast Asian dish, ang laksa. Tara, tikman natin mga kapuso. Napakasarap mga kapuso, talagang naghahalo yung lasa ng coconut milk tsaka yung anghang. Talagang accurate doon sa lasa na natikman ko sa Singapore. Kaya mga kapuso, pwede nyong gawin sa bahay or tikman dito sa isang kainan sa Kalasyaw. I hope you could also try yung laksa if you could come and visit us. Or yun, napakasarap na dish po nito lalo na sa panahon na tag-ulan or malamig kasi napaka creamy nung soup. Tapos may konting anghang pa. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Makukulay na costumes at pailaw, agaw atraksyon sa Parade of Lights sa Pilar, Sorsogon. Tunghayan sa report. Tila napaaga ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa bayan ng Pilar, Sorsogon. Napuno ng makukulay na ilaw ang mga kalsada sa bayan dahil sa idinaos na Parade of Lights na bahagi ng selebrasyon ng Parao Festival. Naging sentro rin ng atraksyon ang makukulay na costumes ng mga kalahok at ang naggagandahang floats ng mga fantasy characters na napapalibutan ng mga light art. Dahil dito, hindi raw nasayang ang paghihintay ng mga tao matapos makita ang ganda ng aktibidad. Napakagandang mga kulay. Tsaka mga nag-e-effort kasi talaga sila. Yung mga kanya-kanya po nilang mga performance po. Maging ang mga kalahok sa Parade of Lights, hindi rin daw nasayang ang ginawa nilang paghahanda matapos makita ang kasiyahan ng publiko. Nagpa-practice po kami at lahat naman po kami na sumali sa
Forge of Lights. Talagang nagpa-practice po palagi. Layunin din ng nasabing pagdiriwang na ipamalas ang talento ng mga tao at ang yaman ng kultura at tradisyon ng bayan. Base raw sa sinaunang kwento, may nakitang mga nagliliwanag na bangka sa karagatan na tinawag na paraw. Hanggang sa ito na rin ang naging taunang pagdiriwang sa naturang bayan. Ito yung time din na ma-share namin ang aming talents, not just giving services to the Pilareños, but kumbaga pampasaya sa buong Pilareño po. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The first and worst of all frauds is to cheat oneself. By Gamelio Bailey, an American anti-slavery editor and abolitionist. Ang ganda pag-usapan yung fraud. Cybercrime. Cybercrime. Sa Ilocos Norte Police Provincial Office, yung kauna-unahang cybercrime unit, pinasinayaan na. Mabutit pinalalakas nila itong ang pagpuksa sa mga cybercrimes, di ba? Kasi ang hirap din talagang i-determine kung sino yung gumagawa, especially online ito ginagawa. Online. Di ba? Tingnan mo yung nangyari sa Urdaneta City. Yung child trafficking. Oh, di ba? Nagkaroon ng transaksyon online. Odd. Kaya nga sabi nga nila, di ba? Well, sa bagay, kung yung gusto mo naman ay medyo mapadali ang buhay, especially sa transaction at ayaw mo nang pumunta doon, online talaga ang pinakamabilis. Pero kung gusto mong maging sigurista, sa lahat ng binibili, wag lang naman yung minensyon mo partner, di ba? Kasi bawal yon. Importante talaga na makita physically yung isang product. Pero sana maging effective tong unit ng Philippine National Police. Mamaya, partner, bago yung countdown natin, abangan yung mga latest na balita. Mamayang alas 5:10 ng hapon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 74 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.